Kumusta? Bago ka matulog ngayong gabi, kailangan kitang sabihan ng isang bagay na literal na makakapagligtas sa buhay mo. Dahil isang pit-anyos na lalaking na nagangalang Eduardo Rez ang namatay habang natutulog noong nakaraang linggo dahil sa eksaktong ginagawa ng milyon-milyong tao. Tuwing gabi nang hindi alam na sila mismo ang humuhukay ng kanilang libingan. At kapag nalaman mo kung ano iyon, ay mabibigla ka dahil malamang ikaw din ay ginagawa ito. Kaya kung may pagmamahal ka man kahit kaunti, sa iyong kanusugan at gusto mong magising bukas, pakipanoorin ang video na ito hanggang dulo dahil ang ihahayag ko rito ay hindi biro. Tanong ito ng buhay o kamatayan. Ako si Drora Rose Padilla at mahigit taon na akong sumasagot sa mga pasyente na pumupunta sa aking konsultoryo na akala nila ay malusob sila, pero sa totoo lang ay isang hakbang na lang sila sa sakuna. At ngayon ay ilalantad ko ang isang gawi sa gabi na sobrang karaniwan. Sobrang mukhang walang masama na hindi mo akalain na pwedeng pumatay ng tao habang natutulog. Kung bago ka rito, mag-subscribe ka na sa channel ngayon at ayon ang bell notification dahil bawat linggo nagdadala ako ng impormasyon na literal na makakapagligtas ng buhay. Mga bagay na hindi sinasabi ng mga doktor sa konsultoryo dahil wala silang oras o ayaw nilang takutin ang pasyente. Pero, mas gusto ko na matakot ka pero buhay ka kaysa mapayapa ka pero patay na. I-like mo rin ang video na ito dahil kung mas maraming mag-like, mas maraming ipapakita ng algorithm sa iba na kailangang malaman ito ng madali. Kaya, hindi mo lang ako tinutulungan. Tinutulungan mo ring iligtas ang buhay ng mga hindi mo kilala. At sabihin mo sa comments kung saang lungsod o bansa ka nanonood. Sobrang saya kong makita ang mga tao mula sa buong mundo rito. Mula sa mga lugar na hindi ko inaakala na kilala ang aking trabaho. Nakaka-motivate talaga iyon sa akin na magpatuloy sa pagbibigay ng dekalidad na content. Ngayon, punta na tayo sa kaso ni Kuya Eduardo Reyes, isang retiradong 72 anyos, ama ng 3 anak, lolo ng 7 apo, masayahing tao, walang malalang sakit noon, naglalakad 3 beses sa isang linggo, kumakain ng tama, walang sobrang bisyo halimbawa ng matandang nag-aalaga sa sariling kalusugan. Noong Martes na nakaraang linggo, naghapunan siya kasama ang asawa niyang si Aling Maria Clara. Kanin, inihaw na isda, ilang gulay. Nanood ng Z ng 1 oras, nagligo ng maligam na tubig, nag-usap sa telepono sa anak tungkol sa kaarawan ng apo sa katapusan ng linggo at natulog mga 10 ng gabi. Lahat normal na normal. Natulog si Aling Maria, Clara sa tabi niya, tulad ng ginagawa nila sa loob ng taon ng kasal. Kinabukasan ng umaga mga ingyaro, sinubukan niyang gisingin ng asawa dahil palagi itong maaga para sa kape. Pero walang sagot si Eduardo. Hinawakan niya, tinawag ng malakas ang pangalan, inalog ang balikat at doon niya naramdaman na malamig na ang katawan. Namatay na si Eduardo Reyes habang natutulog. Nagpanik ang pamilya. Tinawag ang ambulansya pero huli na wala nang itulong. Ang tanong ng lahat ay pareho sa tanong mo ngayon. Paano namatay ng bigla ang isang lalaking mukhang malusog habang natutulog? Ang sagot ay dumating makalipas ang ilang araw nang suriin ng anak niyang si Ana Reyes, isang narse, ang mga huling araw ng ama para maintindihan kung ano ang nangyari. Doon niya naalala ang isang detalye na mukhang walang halaga, pero sa katotohanan ay siya ang hatol sa kamatayan ni Kuya Eduardo. Tuwing gabi nang walang pagkukulang, ginagawa niya ang isang bagay na milyon-milyon din ang ginagawa. Umiinom siya ng isang malaking baso ng malamig na tubig bago matulog. Hindi basta isang higop, kundi punong-puno na at 50 ml ng malamig na tubig mula mismo sa ref dahil sabi niya nakakapresko iyon at nakakatulong matulog ng mahimbing. Mukhang walang masama ba? Lahat naman ng doktor nagre-rekomenda ng pag-inom ng tubig. So ano ba ang mali roon? Lahat? Talagang lahat? Paliwanagin ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa katawan mo kapag umiinom ka ng sobrang lamig na tubig bago matulog. At maunawaan mo kung bakit ito maaaring maging hatol sa kamatayan, lalo na sa mga higit sa 50 taong gulang. Kapag uminom ka ng malamig na likido, lalo na sa malaking dami, nadudulot ka ng dermal shock sa iyong digestive system. Kailangang magtrabaho ng husto ang tiyan para painitin ang tubig hanggang sa temperatura ng katawan bago ito maproseso.
At dahil doon ay nadi-divert ang dugo mula sa ibang mahahalagang bahagi ng katawan patungo sa digestive system. Ngayon, kapag ginawa mo iyon at agad kang humiga, lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi na tumutulong ang gravity sa digestion, kaya kailangang magsikap ng higit ang katawan. Pero ang tunay na panganib ay nasa puso. Kapag humiga ka agad pagkatapos uminom ng malaking dami ng malamig na likido, lalo na kung matanda ka na o may kahit kaunting predisposisyon sa puso. Kahit hindi pa na-diagnose, ang dermal shock ay maaaring mag-trigger ng arrhythmia sa puso. Ang vagus nerve na nag-ugnay sa utak at puso at dumadaan malapit sa esophagus at tiyan ay maaaring ma-stimulate ng bigla dahil sa sobrang lamig na nagreresulta sa bigla ang pagbaba ng tibok ng puso o kahit paghinto nito. At ito ay maaaring mangyari habang natutulog ka. Walang anumang sintomas muna, walang sakit, walang babala, bigla ka na lang hindi na magigising. Sa kaso ni Kuya Eduardo, ang autopsy ay nagpakita na nagkaroon siya ng fatal cardiac arrhythmia. Habang natutulog at pagkatapos suriin ng mga doktor ang buong history at gawin niya, napagpasyahan nila na ang pinakamalamang na trigger ay ang dermal shock mula sa malamig na tubig na ininom niya ilang minuto bago matulog. Nabigla at nasaktan ang pamilya nang malaman na ang isang bagay na sobrang simple, sobrang karaniwan, sobrang mukhang malusog ang siyang nag-alis ng buhay niya. Si Ana, ang nurse ay lumapit sa akin na halos mabaliw sa kalungkutan at sinabi na gusto niyang ipahayag ko ito dahil ayaw niyang maranasan ng ibang pamilya ang nangyari sa kanila. Pero hintayin mo, mahihigit pa dahil ang malamig na tubig sa gabi ay hindi lang ang kontrabida dito. May mga bagay na ginagawa ng mga tao bago matulog na akala nila ay walang pinsala o kahit pa benepisyo pero sa totoo lang ay bombarelos. Ipapakita ko sa iyo si Aling El Santos, 6 na anyos na namatay habang natutulog 3 buwan na ang nakalipas dahil sa ugali niyang kumain ng mabigat na hapunan ng gabi na. Gustong-gusto niyang kumain ang punong-punong plato ng baboy na may kanin at sar sa mga 11 ng gi at matulog kalahating oras pagkatapos. Hindi na kayang digest ng katawan niya ang dami ng pagkain habang nakahiga. Nangyayari ang reflux gastroesophageal tuwing gabi pero hindi niya napapansin dahil natutulog siya at ang acid mula sa tiyan ay tumaas ng tumaas. Hanggang isang gabi ay nadulot ng bronchoaspiration, literal na nalunod siya sa sariling acid sa tiyan habang natutulog. Namatay siyang mag-isa sa bahay na tampuan ng kapitbahay kinabukasan. O ang kaso ni Kuya Miguel Flores, 7 anyos na umiinom ng 3 tabletas para sa high blood pressure tuwing gabi bago matulog, pero palagading nakakalimutan uminom ng sapat na tubig kasabay nito. Natigil ang mga tableta sa esophagus, nagdulot ng iritasyon, at isang gabi ay nagkaroon siya ng perforation sa esophagus na nag-lead sa malawakang impeksyon. Nagising siya na may matinding sakit sa dibdib. Dinala agad sa ospital pero advanced na ang sepsis. Namatay makalipas ang 48 oras. Lahat dahil hindi siya uminom ng sapat na tubig kasama ang gamot. Isang bagay na sobrang basic, sobrang simple. Ngayon siguro iniisip mo, sige, ano ba ang dapat kong gawin, Dr. Rose? Sasabihin ko sa iyo eksakto kung ano ang kailangan mong gawin para matulog ng ligtas tuwing gabi nang walang takot na hindi ka na magigising kinabukasan. Una, walang malamig na inumin kahit 2 oras bago matulog. Kung nauhaw ka sa gabi, uminom ng tubig sa room temperature o bahagyang maligamgam. Ang maligam na tubig ay nakakatulong pa ng mag-relax sa digestive system at mapabuti ang tulog. Pangalawa, kung kailangan mong uminom ng gamot sa gabi, inumin ito kasabay ng hindi bababa sa 200 ml ng tubig sa room temperature at maghintay ng hindi bababa sa 15 na minuto na nakatayo o nakaupo bago humiga. Tinitiyak nito na bumaba ng buo ang mga tabletas at hindi maipit sa esophagus. Pangatlo, walang mabibigat na pagkain ang hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Kung huli ang hapunan mo, pumili ng magaan, madaling digestin tulad ng maligam na sopas, magaan na salad, prutas. Pang-apat, kung may reflux ka o problema sa tiyan, matulog ng bahagi na kataas ang ulo ng kama, hindi lang sa unan, kundi ang mismong kama ay i-incline para hindi tumaas ang acid sa gabi. At may isang detalye na hindi alam ng marami pero sobrang importante. Hindi kailanman sa anumang dahilan uminom ng alak at agad.
Matulog ng nakatapat ang tiyan kung ikaw ay mag-isa sa bahay. Ang alak ay sobrang nagpaparelax sa muscles ng lalamunan. Dinadagdagan ang panganib ng pagsusuka habang natutulog. At kung nakatapat ang tiyan mo, ay maaari kang makalanghap ng sariling suka at mamatay sa asphyxia. Nangyayari ito ng higit sa inaakala mo. Ang sikat na singer dito na kilala ng lahat ay namatay ng eksakto sa ganitong paraan. Mag-isa sa bahay pagkatapos uminom ng sobra. Nakakalungkot pero totoo yan. Isa pang bagay na halos walang nagsasabi, mag-ingat sa sobrang lakas ng aircon sa gabi. Kilala ko ang 3 kaso ng mga taong nagkaroon ng cardiac arrest habang natutulog dahil sobrang lamig ng aircon na nagdulot ng mild hypothermia. Nag-stress ang katawan sa pag-init sa sarili at hindi na kinaya ng puso. Itakda ang aircon sa moderate temperature 23 hanggang 25 ini. Huwag bababa roon. At laging gumamit ng light blanket na tumatakit man lang sa dibdib, huwag matulog na buong katawan na nakalantad sa malamig na hangin. May mga magsasabi na sobra ako na nadudulot ako ng unnecessary panic na mas marami ang namamatay sa aksidente sa sasakyan kaysa sa pagtulong at sasagutin ko iyon mismo ang pag-iisip na pumapatay. Akala ng mga tao dahil karaniwan, dahil ginagawa ng lahat safe na yon. Pero hindi. Ayon sa statistics, humigit kumulang 44 ng sudden deaths na nangyayari habang natutulog ay maiiwasan kung babaguhin lang ng mga tao ang maliliit na gawi sa gabi. 44. Halos kalahati iyan. Libo-libong buhay ang masasagip taon-taon sa simpleng impormasyon lang. Araw-araw akong nakakaharap ng pasyente na nagrereklamo ng pagod. Hindi maipaliwanag na sakit. Biglang tibok ng puso ng walang dahilan at kapag tinanong ko ang routine nila sa gabi, lalaman ko ang mga kabaliwan na hindi ninyo maisip. May umiinom ng puro kape bago matulog dahil akala nila sanay na sila at walang epekto. May kumakain ng dark chocolate akala nila healthy nang hindi alam na may sapat na caffeine para magdulot ng arrhythmia sa gabi. May naninigarilyo ng isa bago patayin ang ilaw. Akala nila nakaka-relax pero sa totoo lang ay dinadagdagan ang blood pressure sa oras na dapat nagpapahinya ang katawan. Ang katotohanan na ayaw marinig ng marami ay ito. Ang gabi, lalo na ang oras ng tulog ay ang pinakamahina na panahon ng katawan mo. Lahat ng depensa mo ay mababa. Walang malay ka. Hindi ka makaka-react sa kahit ano. Ang katawan mo ay nasa maintenance at repair mode. Kahit anong gawin mo bago matulog na mag-overload sa sistemang iyon, ay maaaring nakamamatay at huwag mong isipin na immune ka dahil bata ka pa. May mga kaso ako ng mga 3. Taong gulang na namatay habang natutulog dahil sa mga hangal na gawi sa gabi. Mga batang malusog, aktibo, walang family history na bigla na lang hindi nagising dahil sa ginawa nilang kabaliwan bago matulog. Kaya pakiusap sa ngalan ng lahat ng banal, suriin mo ang mga gawin mo sa gabi ngayon. Ngayon din, bago ka matulog ngayong gabi, isipin ang lahat ng karaniwan mong ginagawa at itanong sa sarili mo, ito ba ay nagdadala sa akin palapit sa kamatayan o nagpapanatili sa buhay ko? Dramatic na tanong alam ko pero kailangan. Dahil ang kamatayan ay hindi nagbabala. Hindi ito nagsisend ng mensahe na darating na ito. Bigla na lang itong dumarating at kung natutulog ka, hindi mo man lang mararamdaman. Malamig na ang makikita ng pamilya mo pagkagising nila. Lalaki ang mga anak mo nang wala ka. Hindi makikilala ng mga apo mo ang lolo-lola nila. Lahat dahil lang sa gusto mong uminom ng malamig na tubig, kumain ng mabigat na pagkain, baliwalain ang mga senyales na ipinapadala ng katawan mo. Hindi ako nandito para magkaroon ng views o maging sikat. Nandito ako dahil sobrang dami ko nang nakitang namatay sa maiiwasang paraan. Sobra na akong nakipag-usap sa mga pamilyang nawalan dahil sa simpleng kawalan ng kaalaman. At pagod na ako. Pagod na akong makita ang mga tao na namamatay dahil sa kakulangan ng basic information. Kaya ginagawa ko ang mga video na ito. Kaya pinagsusumamo ko sa iyo na i-share ito sa pamilya mo, sa mga kaibigan, sa lahat ng mahal mo sa buhay. Ipadala sa family group. Ipadala sa tiyok hindi nag-aalaga sa kalusugan. Ipadala sa lola na matigas ang ulo sa maling gawi dahil ang impormasyon ay nakakapagligtas ng buhay. Kung nakarating ka hanggang dito, maraming salamat talaga. Ipinapakita nito na mahal mo ang buhay mo at ang buhay ng mga nasa paligid mo.
I-like mo na ngayon kung natuto ka ng bago at mahalagang bagay dahil sa ganitong paraan ay tinutulungan mo ang mas marami pang makatanggap ng mahalagang impormasyong ito. Mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dahil bawat linggo may bagong video na may impormasyong maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagbangon kinabukasan o hindi na. At sabihin mo sa comments kung saang lungsod ka nanonood. Gustong-gusto kong makita ang mga tao mula sa iba't ibang lugar na natututo at nag-aalaga sa sarili. Nakaka-motivate talaga yan sa akin. Mag-ingat ka, matulog ng ligtas at magkita ulit tayo sa susunod na video. Magandang gabi at sana magising ka bukas ng buhay at maikukwento mo ang kwento.